Sa mga politiko sa Pilipinas, isa sa mga mag-best friend talaga. Hindi talaga magkasundo itong si Romualdez at itong si VP Inday Sara Duterte. Sila yung mga ano sila yung main character ng mga political ano tawag natin yan, mga political quarrels, yan, mga away-away politiko na yan. Itong si Romualdez at itong si Sara Duterte. Sila yan Sila yung mga pinag-uugatan yan. So, dahil nag-resign si VP Inday Sara Duterte, may binitawang statement si Romualdez. Ano itong sinasabi ni Romualdez kay VP Inday Sara Duterte? Feeling ko naman, sila kay Romualdez, hindi big deal sa kanya itong mga batikos sa kanila ng mga DDS, batikos sa kanila ng mga maisog, ng yan, grupo na yan, nila Harry Roque, grupo nila Digong. Hindi big deal kay Romualdez yan Kasi tinan mo, nag-react pa nga siya dito, nag-wish pa siya ng best of luck kay Inday Sara Duterte. Di ba? So parang, hindi ko alam kung playing games lang ito, parang, wala, hindi naman big deal sa akin yan. Say good luck na lang, di ba? Nasa balita po ng Politico.com, sabi, we wish her the best of luck. Romualdez respects Sara Duterte resignation. Hindi na magbigay na iba-iba mga komento dyan. Di ba? Kasi ang sinasabi ng ilang mga analysis itatakbo kasi yan, naghahanda na yan, kaya nag-resign. So, iba naman ang gulo dito ni Romualdez, no? Irespeto natin yung desisyon niya. Tama nga naman. Desisyon niya yan buhay niya yan Di ba? Siya ay nakakaramdam niyan na sa tingin niya, hindi niya nakaya dyan sa DepEd, alis na lang siya. Desisyon niya yan. Speaker Ferdinand Martin Romualdez said he respects the decision of Vice President Sara Duterte to resign as Secretary of the Department of Education. Tama lang din naman. As the Vice President mentioned, I think this was her personal decision and we respect the decision po, said Romualdez sa isa pong press conference. Ayan, nothing to worry. Nire-respeto po ang desisyon. No? Baka sabihin nyo na lang, bash nyo na naman dyan si Romualdez. Ako, binugbog nyo na naman ang bashing yan si Romualdez dahil nag-wish lang ng good luck sa Mother Nature ninyo. After the 2022 elections, Romualdez said he had a limited interaction with Duterte. Hindi mo talaga friends sila. Hindi naman sila close friends dyan. Pero, syempre, si Romualdez, isa din siya sa campaign manager ng unit team Ka-Coffee. Ni VP Inday Sara at ni PBBM kasi part sila ng unit team. Malaki rin ang naitulong ni Romualdez dyan. Hindi nyo pwedeng akuin lahat yan. Kasi ang mga DDS, ang problema sa kanila, yung credit grabber ba? Sinasabi nila na sila lang daw yan. Kung hindi dahil kay Sara Duterte, hindi mananalo si PBBM. Hindi rin. Collective efforts yan. Pinagsama-samang efforts nyo yan. May papel din si Romualdez dyan bilang campaign manager ninyo. Well, first, due to our respective roles, dun po sa executive kami po sa legislative, our interactions are limited. Umabot lang doon sa nakaraang budget hearings. And obviously, we missed the closer interactions that we had during the campaign, sabi ni Romualdez. Marunong dito Marunong din si Romualdez But nonetheless, there's some politics and there's some personal and we only wish the Vice President nothing but the best and we wish her the best of luck in all endeavors and in her service to the Filipino people. Romualdez syempre, Vice Presidente pa rin siya. May pananagutan pa rin siya. Kailangan niya pa rin magserbisyo sa mga Pilipino, no? Kailangan niya pa rin magtrabaho dyan. Bagamat nakalagay dyan sa ating konstitusyon, na malinaw naman na spare tire ang papel ng Vice Presidente, pero depende kung mabibigyan ka ng posisyon sa gabinete. Nabigyan siya, nag-resign naman siya, di ba? So balik ulit siya sa Vice Presidente. But nonetheless, ask about the statement of former presidential spokesperson Harry Roque and Duterte will be the new leader of the opposition. Romualdez replied, well, I guess that's Mr. Harry Roque's statement. But then I guess we'll just have to hear it from the VP if and when the time comes for her to make statements or to make any policy or statement on policies on national government. Tama. Less talk, less mistake. Less talk, less issue. Itong style na lang na gawin dito ng kampo nila Romualdez. Ma'am Lori, mamawag, mag-coffee na nga ako. Naiigil kay coffee. Kuha ng kape mo. Kuha ng kape. Yung tomboy ba kumakain ng murang bigas? Yung tomboy. Ano yan? Marlene Sally, no more Duterte 2025 at 2028 sa lahat ng mga pro-China. Yan talagang konsiderasyon talaga sa mga kandidato no? Basta pro-China yan, tsugi na agad yan. Sabi ni Lorelei de Sanar, no, Ka-Coffee, wow, di matutuwa na ang mga narrative people, mura na ang bigas. Ito ang PBBM admin, nagtatrabaho para sa kapakanan ng taong bayang ng mga Pilipino.
Correct. Pero yung ibang mga bitter dyan, laging question. Bahala na sila dyan. Okay, ka-coffee. Nga pala, shoutout natin yung mga kaibigan natin dyan sa National Commission of Senior Citizens. Oy, bali-balita ako dyan, may mga commissioners daw. Familiar kayo ka-coffee, nagigess natin yan dito minsan eh. Si Attorney Franklin Quijano, ang chairperson po ng National Commission of Senior Citizens. Kanina may press conference dyan eh. Yung ilang commissioners dyan, kung familiar kayo dyan sa NCSC, ilang commissioners dyan, nabibihira pa na lumantad, tumulong, pinapatalsik ngayon si Commissioner, si Chairperson na pinapatalsik nila dyan, Chairperson Attorney Franklin Quijano. Nagsalita si Representative Milagros Magsaysay at ang mga sectoral members no ng National Anti-Poverty Commission, Senior Citizen Sectoral Council no na nagpapahayag ng suporta kay Attorney Franklin Quijano. Tayo din ka-coffee, kilala natin yan, nagi-guest natin yan dito si Attorney Franklin Quijano at nakikita natin kung gaano kasipag ito. Kahit weekend nga nai-interview natin yan nagdi-discuss sa mga programa ng senior citizen. At itong mga commissioners gustong patalsikin si Quijano na nagtatrabaho. Ito mga commissioners, ang sabi nga ng mga senior citizens hindi nga namin kayo nakikita sa ground, hindi nga kayo nagtatrabaho dyan Tapos gusto nyo kayong umupo dyan, good luck na lang sa inyo. Anyway, sige, shoutout sa mga ka-coffee nating senior citizens at sa mga taga National Commission of Senior Citizens. So, syempre, supportado natin si Attorney Franklin Quijano kung para lang din naman sa mga commissioner na gusto siyang pabagsakin. No? Anyway, sige, magandang gabi po sa inyo, ka-coffee. Diyan po muna nagtatapos yung ating programa ngayong araw po ng Lunes. Magkita-kita ulit tayo bukas, ka-coffee. Alas 10 po ng gabi, Philippine time. Every day po yan. Regular po ang ating live stream. Monday hanggang Linggo, except sa Sabado. Alas 10 po ng gabi, Philippine time. Kung nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang ka-coffee, pa-like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube naman po kayo, please click lang po ng subscribe. Ayan, nandiyan po sa baba. Click nyo lang po ng subscribe. O siya, paalam na muna sa inyo ka-coffee. Bye-bye. Thank you ka-coffee. Ingat po kayo, medyo maulan-ulan.